Mahigpit na binabantayan ngayon ng Pag-asa ang dalawang bagyong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, ipinalalakas ito ang habagat na nagdudulot ng pag-ulan at pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Alamin natin ang latest sa ating panahon mula kay Rod Lagusad Live. Rod. Dayan, hindi isa kundi dalawang bagyo na ang binabantayan ng Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility at inaasahan na may interaksyon ang dalawang bagyo. Matapos na maging isang ganap na bagyo, lumakas pa ang bagyong Dante at ngayon ay nasa tropical storm category na. Base sa 11 AM weather bulletin ng Pag-asa, huling namata ng tropical storm Dante sa layong 900 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Habang ang tropical depression Emong na naging bagyo ngayong araw ay nasa layong 115 kilometers, west-northwest ng Lawag, Ilocos Norte. Pinalalakas ng dalawang bagyo ang hanging habagat na magpapaulan sa bansa. Kumikilos ang bagyong Dante sa direksyong northwest at inaasahan na lalabas ito ng PAR bukas ng hapon o gabi. Pero kahit wala na ito sa PAR, pag-iibayuin pa rin ito ang hanging habagat. Dahil sa layo sa isa't isa, may interaksyon ng dalawang bagyo, kung saan inaasahan na magkakaroon ng looping o pag-ikot sa track ang bagyong Emong dahil sa bagyong Dante na siyang mas malakas sa dalawang bagyo. Yung tinatawag natin na Fujiwara effect. And because of their distance from one another, maaring habang kumikilos nga po pahilaga itong si Storm Dante na siyang dominante no, na relatively mas malakas po siya kumpara dito kay Bagyong Emong. So magdidikta po dun sa kilos nitong si Bagyong Emong yung pagkilos nitong si Bagyong Dante. So mapipigilan yung pag-move forward nitong si Bagyong Emong no, palabas ng ating bansa. Anya oras na makalabas ang bagyong Dante sa PAR ay tsaka lang susunod ang bagyong Emong. Dahil dito, nakikita pa rin ng Pag-asa na makakaapekto ang hanging habagat sa susunod na linggo. Importanteng bantayan dito sa track ng Tropical Depression Emong, yung kanyang looping. So mula ngayon hanggang Friday, mapapansin natin na halos dito lang siya sa vicinity ng Ilocos Norte o Ilocos Province. So expect na po natin dahil mabagal siya at magbababa dyan, yung concentration po ng mga paulan, asahan na po dyan sa mga part ng Ilocos region saka ilang part ng Northern Luzon. Anya, base sa cone of probability ng sentro ng bagyo, maaring maglandfall ito sa bahagi ng Ilocos Provinces. At dahil pa rin sa inaasahang pag-ulan, naglabas ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR ng critical alert pagdating sa banta ng pagguho ng lupa at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan higit 3,000 barangay sa 15 probinsya sa Bicol Region, Cagayan Valley, Mimaropa at Western Visayas ang maituturing na very highly susceptible. Halos 5,000 barangay naman sa 22 probinsya sa CAR, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon ang highly susceptible. Sa National Capital Region, higit 1,400 na barangay ang highly susceptible, kaya kinakailangan ng agarang pagtugon dito. Pagdating naman sa epekto ng climate change sa mga namumuong bagyo at nakakaapekto sa bansa, study would shows na if there is climate change, of course, global warming, we expect na of course mga intensities ng mga bagyo ay maapektuhan. And then, of course, mga pagulan. Dayan, base naman sa 5 PM weather bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang Tropical Storm Dante sa layong 835 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour at kumikilo sa direksyong north-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Naabot nito ang tropical storm category kaninang alas 8 ng umaga. Inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi. Pagdating naman sa bagyong Emong, huli itong namataan sa layong 150 kilometers west ng Lawag, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas na hangin na nasa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 80 kilometers per hour at kumikilo sa direksyong southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayong araw ay nagkaroon ng rapid intensification na naturang bagyo at lumakas pa ito at nasa tropical storm category na. Nakataas ang tropical wind o tropical cyclone wind signal number 1 sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet at western portion ng Pangasinan. Base sa forecast, posibleng maglandfall bukas ng gabi o madaling araw ng Biyernes sa Ilocos Sur, La Union o Pangasinan na naturang bagyo.
Ayon sa pag-asa, may posibilidad rin na lumakas pa ito bilang severe tropical storm. Base naman sa 5 p.m. heavy rainfall outlook dahil sa bagyong Emong, inaasahan na simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali posibleng nasa 100 to 200 millimeters na ulan ang maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet at Pangasinan. Habang nasa 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang posibleng maranasan sa Cagayan, Abra, Kalinga, Apayao at Isabela. Pagdating naman sa ulang dulot ng hanging habagat na pinalakas pa ng bagyong Dante at bagyong Emong, simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, inaasahan na makakaranas ng higit 200 millimeters na ulan ang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Posible namang nasa 100 to 200 millimeters na ulan ang pwedeng maranasan ng Metro Manila ng mga lalawigan ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. Habang nasa 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang posibleng maranasan sa Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Nueva Ecija, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon at Antique. Dayan, ang bagyong Emong ang ikalima ng bagyo ngayong taon at ikaapat na bagyo ngayong buwan lang ng July. Ayon sa pag-asa, ang bagyong Emong ang unang bagyo ngayong taon na maglalandfall sa bansa. Posibleng hanggang tropical cyclone wind signal number 3 ang itaas at inaasahan na mas dadami pa ang mga probinsya na magkakaroon ng signal number habang papalapit ito sa bansa at inaasahan din natin na lalakas to sa severe tropical storm. Paliwanag ng pag-asa, ang track ng bagyong Emong ay naapektuhan ng tinatawag na Fujiwara effect, kung saan nagkakaroon ng interaction ang dalawang bagyo kapag ang isa't isa ay nasa layo lang na 1,400 kilometers o pababa. Dayan? Maraming salamat, Rod Lagusan.